Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay August 12, 2020. Andito ulit tayo sa ating PSE Stock Trends Review at ang tindi ng shakeout dito sa ating market kaninang umaga kasi ang dami na pong stocks na biglang nagbabaan ng prices. After nga po nung makita natin yung US market, hindi maganda yung results nila. After na okay po yung galaw nila kagabi naman. So mamaya tignan natin kung ano po yung nangyari sa kanila. So anyway, yung index po natin, makikita nyo naman kahit pa konti-konti, umaakyat po yung kanyang value. So umakyat tayo, 5,995 na. So 5 points na lang, nasa 6,000 level na tayo. So nag-gain po yung ating index ng 0.69% ngayong araw na to. So ito po yung mga trendings natin. Si Dito, Merimart, Certec, Nickel, APX. So maraming mining ang medyo nag-pullback, SSP. Ayan. So wala pa namang stocks itong si Arit pero lumabas siya. So mamaya discuss na lang natin siya. Si Ali at ang BLL na stock naman natin kasama yung ating PSEI index naman. So pakibasa po yung ating disclaimer bago po tayo magpatuloy. Okay, at as usual, doon sa mga bago nating kasama, please don't forget to subscribe po dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel para updated ka dito sa mga reviews po na ginagawa naman natin daily po. And then, yung mga strategies na ginagamit natin sa trading, nandito na po lahat sa ating channel. And then, kasama na po yung mga technical indicators kung hindi ka pa masyadong marunong gumamit sa kanila. So, and then, meron din tayong Facebook account. Follow mo na lang ako guys. So puno na yung ating friend list. So pwede mo naman i-follow yung ating Facebook account and then pwede kang magbasa dito kasi nagpo-post din yung mga kasama natin. Anything po na related sa stock market and then ganun din yung ating Facebook page. So dalawin mo din siya paminsan-minsan. And then yung isa sa important dito sa ating channel is yung ating Twitter kasi dito nare-retweet po natin yung mga important na news na pwede pong ma-affect especially dito sa ating PSEI market naman. Okay, so diretso na tayo dito sa ating discussions. So yun nga, maganda po yung galawan ng ating index sa ngayon. So although sabi ko sa inyo, yung mga mining sector natin tsaka yung mga ibang umakyat kagaya nila dito sa Merimart, medyo nagpo-pullback na po sila. So kung sisilipin mo na maigi yung ating index, so medyo nakawala na po siya dito sa ilalim ng ating MA9. Tsaka makita mo yung price niya or rather yung index natin is nasa taas na po ng MA20 which is a very good sign kasi hanggang sa ngayon makita mo meron na siyang trending na paakyat po yung kanyang direction. So anyway, first day pa lang naman ang breakout ng ating index sa ngayon at hindi naman siya masyadong explosive gaya ng inaasahan natin after nung magkaroon ng news doon sa Russian COVID-19 vaccine. Pero maganda na po yan kasi nasa labas na po ng descending trend channel yung ating index value. So sana bukas meron pa rin siyang pag-akyat or rather kung babagsak man siya, magkakaroon na retest dito sa base po ng ating ascending trend line. So kung mapapansin mo guys, yung ating volume ngayong araw na to, ang taas niya, no, halos parehas siya nung dito sa candle na to nung nagkaroon tayo ng breakout. Pero ito kasing volume na to may kasamang foreigners. Pero dito sa volume na to, kung sisilip ka dito sa ating PSEI, so makita mo dito net foreign selling pa rin. So patuloy pa rin na nagbebenta po yung mga foreigners. So saan galing yung malaking volume? So kung sisilipin nyo si SM, tingin ko sa kanya galing yung volume. Meron siya malaking volume ngayong araw na to. So yung volume niya is umabot ng 13.32 billion na halaga. Ayan. So, ang laki po ng pumasok and then sinilip natin yung trade niya. Merong cross-trade na naman na nangyari po dito sa ating SM naman. So, hindi natin alam kung sino yung nagpalitan ng shares pero parang nagmuka, pinalaki lang yung volume ng ating index ngayong araw to. Pero anyway, maganda po yung galaw niya kasi kahit papano, naka-breakout na siya dito sa ating MA 20 at makita mo nasa labas yung ating index dito sa ibabaw po ng ating MA20 and then yung RSI sa MACD patuloy po na nagkakaroon ng recovery. So ibig sabihin mga magandang signs na po yan and then di ba nga it's around the corner na lang yung vaccine na inaantay po natin. So mukhang hindi masyadong
nagtitiwala yung US kasi may mga nabasa tayo na news sa videos relating dun sa COVID-19 vaccine ng Russia. Ang sinasabi nila parang equivalent lang ng phase 1 or phase 2 trial na kasalukuyang ginagawa naman sa US. So ayaw din magpatalo ng US dun sa mga vaccines po na ginagawa naman nila. So ano pa yung mga good news na nasagap natin dito sa ating market? So tingin natin guys, for this week maganda pa rin yung galawan ng ating PSEI index. Although meron mga nagkakaroon na ng profit taking dyan. So ang sabi naman nila is in preparation kay A-REITs natin bukas. So yun nga, yung MECQ, so halos araw-araw may news po yung ating mga newspaper regarding sa GCQ, from MECQ to GCQ. So itong article po ni Philstar, sabi niya, MECQ extension highly unlikely, says pala. So medyo malaki na nga yung chance na magbukas na po ulit tayo sa GCQ. Kaya naglilin naman tayo, patuloy na aakyat po yung ating index kahit medyo pakonti-konti lang po yung pag-akyat. Okay, so tingin tayo dito sa ating US market. So kahapon kasi nagkaroon ng takutan dito sa US market. So makita mo yung Dow Jones nag-loss ng negative 0.38, and then meron na namang loss yung ating Nasdaq. Pero nung nakita mo yung ating futures, di ba, nung kahapon nung nag-review tayo, ang tataas niya, so more than 1%. So actually mataas naman yung US index. Nagkaroon na nga lang ng sell-off nung medyo matatapos na po yung kanilang trading. So ang dami pong stocks na nabagsakan, lalong-lalo na yung ating gold. Kaya nga nagbagsakan yung mga mining kasi yung gold prices po natin, so nagbagsakan siya ng tingin natin more than 5% kagabi, pero ngayon medyo nagre-recover siya ng konti naman. So parang merong reaction yung gold index natin. So ibig sabihin nag-react siya doon sa news po ng vaccine doon sa Russia naman. So at meron pa rin tayong isang good news na nakuha. Ito naman, pinost ng mga kasama natin sa Instagrams. So yung first Singapore volunteers given locally co-developed COVID-19 vaccine in trial. So maganda po ito kasi dito lang pala sa malapit sa atin, meron ng mga vaccine na undergoing na po ng human trials naman. So anytime for of this year or early next year, sabi natin, di ba, possible na magkaroon na talaga ng vaccine para po dito sa ating coronavirus. Kaya medyo sinasabi natin, kung gusto mo nang mag-start mag-accumulate dito sa mga blue chips natin, mukhang ito yung right time para mag-umpisa na po dito sa ating market naman. So itong vaccine na dinidiscuss dito sa Singapore is jointly developed by Duke and US Medical School and US Pharmaceutical Company Arcturus Therapeutics naman. Ayan. So ang dami na nga pong vaccine na medyo malapit na nga po matapos yung mga testing sa kanila. Kaya around the corner na lang yung ating vaccine para po dito sa COVID-19. So at least mawawala na yung takot natin na bumiyahe ng malayo or sumakay sa mga eroplano kung sakaling nga meron na ng vaccine na yun talagang makakasugpo or makaka-prevent po ng coronavirus naman. So dahil puro positive pa rin yung sentiment sa buong global market regarding po dito sa mga vaccines, tingin natin mag-stabilize na po yung ating PSEI market. And then next week, babalik ulit tayo siguro above 6,000 level pag naging GCQ na po ulit si Metro Manila naman. Okay, so medyo good vibes pa rin tayo kahit meron mga stocks diyan na medyo malakas po mag-profit taking, halimbawa ng ating mining sector naman. Okay, so punta na tayo dito sa ating mga top trending stocks. So unahin natin si dito. So medyo nag-correct si dito, negative 1.61%. So anyway, sundan natin. Meron naman na siyang trading channel na pinupuntahan sa ngayon. So madali na lang tignan kung saan papunta po yung mga prices nitong si dito natin. So wala tayo dito sa downtrending. Instead, meron tayong short-term rally po na nakikita sa kanya. So sa ngayon, medyo hindi niya kinayang basagin yung 3.2 level natin. So di ba sabi ko sa inyo kahapon, baka mag-fill the gap dito sa area na to, pero mukhang hindi pa niya kaya sa ngayon. So nag-aantay pa ng catalyst itong si dito. And then meron din pala siyang earnings dito. So meron siyang net income kahit papano 27.54 million or 152.1% naman. Ayan, so maganda pala yung finances sa ngayon
ni dito po natin. Although hindi pa naman ganun kalaki yung income, kasi hindi pa naman siya operational. So, yung fundamentals niya, hindi pa naman ganun masyadong katatag talaga. Anyway, yung expectation sa kanyang future is yun po yung nagde-drive ng pagtaas po ng prices nitong si dito natin. So, nagkaroon ng konting pause. So, hindi natin alam kung magpapatuloy yan bukas, pero base lang dito sa current candle natin. So, magkakaroon ka na retest dito sa may gap area naman na nakita natin sa kanya. So, kasi halos kanina, basagin na niya yung previous candle po natin kahapon naman. So, although okay pa rin naman yung ating MACD. So, pag ganyan yung nakita natin, so may chance pa rin naman na mag-recover ng konti yung prices po ni dito natin. So, yung volume, tingin natin yung nagpataas sa kanya kahapon, medyo nag-profit taking na kasi malaki na rin po yung run-up na ginawa ni dito natin. Kung dito ka sa may accumulation, ang average mo, more than 13% na po. Yung possible gain mo naman sa kanya kahapon, kaya medyo marami nang nag-profit taking sa dito na stock po natin. Okay? Next po natin si Merrimart. Nabuhusan din itong si Merrimart natin. So, medyo malaki yan. Nag-loss po siya ng negative 5.28% at bumalik tayo sa 2.87 pesos naman. So, lumalabas. Nag-fill the gap na nga lang itong si Merrimart natin kasi after nun, kahapon, yung upsurge niya, hindi na niya kinaya yung ating resistance area dito sa area naman na ito. Ayan. So, sa ngayon, naghahanap ng base itong si Merrimart. So, tingin natin kung ganyan pa rin yung candle natin bukas, magkakaroon na retest dito sa MA9 naman natin sa kanya. So, ito kasi yung ano natin, di ba? Next na support level kasi nagkaroon ng resistance dito naman sa area na to bago siya nagkaroon ng breakout for the past 3 days naman. Ayan. So, mukhang magpapahinga muna yung ating Merrimart kasi medyo malaki po yung loss niya ngayong araw na to. So, nag-pause muna yung ating RSI. Makita mo dito, medyo nagkaroon nga siya ng breakdown sa kanyang upward movement. Anyway, nonetheless, yung ating MACD is very bullish pa rin. So, wag lang magkaroon ng curving down ng direction ng ating MACD. Kung hindi, malamang, ito na yung pinaka-peak niya hanggang sa next na opening na naman ng kanyang store naman. So, yan muna yung titignan natin. Ang support natin is around 2.76 dito sa ating MA9 at ang resistance natin is dito naman currently sa pinaka-peak natin. So, itaas natin ng konti. Around 3.07 pesos naman. Ayan. So, sana nakakuha na kayo ng mga gains nyo kung sakaling nakapulot kayo dito sa bandang consolidation area around 2.5 pesos naman. Kasi medyo malaki na rin yan kahit may loss ka ngayong araw na to, more than 13% na rin yung galawan po ni Merrimart natin. So, ang laki kasi ng bagsak niya, baka meron pa siyang konting retest dito sa bandang baba. Anyway, tingnan natin kung maganda yung sentiment ng market. Tingnan natin kung mag-recover po bukas itong si Merrimart. So, sundan mo lang yung kanyang trend lines pala, nakalimutang iguhit. So, sana hindi po mabasag yung nakita natin na drawing po ng trend line base naman itong si Merrimart po natin. Okay? So, yan po nakita natin. Next po natin si Surtech. So, nag-profit taking na rin si Surtech natin. Nag-loss siya ng negative 4.0%. So, nagkakaroon na retest dito sa previous support area natin. So, magkakaroon na retest malamang around sa 5.8 pesos. Itong si Surtech natin kasi medyo bearish engulfing candle nga po yung nakita natin sa kanya. So, tingnan natin ulit yung kanyang malaking descending trend lines. So, normal kasi yan guys magkaroon ng profit taking pag merong takutan dito sa ating market kasi medyo malalaki na po yung mga gains na nakuha ng mga kasama natin sa kanya. So, sana mag-support yung around dito sa current price natin is 6 pesos. Around 5.87 or 5.8 level naman kay Surtech para sa susunod, may tuloy niya yung pag-akyat po ng kanyang prices naman. So, pwede ka mag-wait sa kanya. Meron ako nakitang ascending trend lines. So, yan yung gagawin natin na support base naman dito kay Surtech po natin para sa kanyang direction movement naman. So, sana hindi siya mabasag. Kung hindi, mahirapan siya bumalik above 5.87 pesos naman. Okay? So, medyo nag-pause din yung ating RSI. Makita mo dito, nag-pause siya, bumagsak ng konti. Pero intact pa rin naman yung ating MACD direction sa kanya. Okay? So, yan po yung nakita natin kay Surtech.
Next po natin, yung mga mining natin, mukhang matindi yung galawan sa kanila kanina. So yun nga, yung global news kasi, yung gold or yung mga metals po natin, nagbagsakan after po ng COVID virus vaccine ng Russia. So kaya ganun naman kasi normally ganun po talaga yung nangyari dito sa mga malalaking fund managers natin. Pumupunta kasi sila sa mga gold, yung mga assets na mga metals pag maraming pong issue dito sa stock market. Pero since mukhang mawawala na yung risk ng COVID-19 in the near future, baka nagpa-profit taking na po yung iba. Kaya yung gold market natin kagabi, nag-loss po siya ng more than 5% naman. Ayan. So, naapektuhan yung mga metals po natin. Anyway, itong si nickel, medyo nakasurvive siya. Pero yung ibang mining natin, medyo malaki yung bagsak nila kanina. Nag-loss po si nickel ng negative 1.31% naman. So sana mag-support yung ating gap area dito sa kanya. So yan muna yung babantayan natin sa kanya. So hindi muna tayo nag-expect ng upside move. So pwede mo ring bantayan kung ano yung galaw ni gold sa ating market. So kung makasurvive siya ngayong gabi at hindi babagsak yung kanyang prices, baka mag-hold po yung support mo dito kay nickel at around 2.94 pesos, or dito naman babalik ka ulit dito sa bandang baba at 2.86 naman. So biglang nagbago kasi ng sentiment yung overall market natin after po ng COVID-19 vaccine na galing po naman ng Russia. So okay pa naman yung ating MACD, yun nga lang yung ating RSI, medyo nagkakaroon siya ng curving down pabalik po sa region natin from 30 to 70%. So oversold na rin kasi itong or rather overbought na itong si nickel natin. So medyo marami na rin nagpa-profit taking sa kanya kahit meron siyang darating na dividends around August 18 naman, which is around 7%. So tingin natin yung dahilan, yun din yung nakikita ng mga kasama natin kaya hindi masyadong bumabagsak yung price po nitong si nickel po natin. Okay, so next po natin so ito muna yung tignan nyo guys. So kung medyo hindi malinaw sa'yo, mag-drawing ka ng trend lines. So, pwede maging support line mo din, which is nagko-coincide naman dito sa ating ginuhit sa kanya na resistance or support line at around 2.86 naman. Okay, so next po natin si APX. Ito yung medyo matindi yung profit taking sa kanya. So, nag-loss po siya ng 11.45%. So, medyo extended kasi yung pag-akyat. So, kaya ka medyo nagwa-warning tayo minsan guys pag yung RSI signal natin is nandito na sa overbought level. So, okay siya kung walang bad news po sa market natin related sa mga mining. Pero once magkaroon ng bad news, so medyo matindi po yung profit taking na nangyayari sa kanya. So, kagaya niya, laki po ng loss na na-incur mo sa kanya kung medyo huli ka na bumili dito sa may overbought signal naman. So kung makita nyo yung mga videos ko, sample videos na nagigain tayo dito sa market, normally pag overbought, nagbebenta na rin po tayo kasi parang kasi yan yung peak ng isang cycle po ng ating market. So yun nga lang, medyo sobra naman yung pagbagsak ng price nitong si APX kasi bumalik siya dito sa trend lines natin na naguguhit naman nung nakaraan sa kanya. Ayan. So, magkakaroon siya na retest bukas dito sa support natin. Yung current price natin na 1.47. So, kung malaki pa rin yung volume bukas at mag-start tayo ng negative dito kay APX, so baka magkaroon pa ng konting shakeout bago siya magkaroon ng recovery naman. Pero kung yung usapan natin sa mga prices po ng gold nga sa global market, hindi na niya ma-sustain. So, tingnan natin kung mag-recover mamaya. Baka lalong bumagsak pa po yung mga prices natin dito naman sa ating mga mining companies naman. So, mag-shift na kasi yung direction from dito sa mga penny stocks natin, papunta naman dun sa mga blue chips natin kasi nga meron na nga pong kumakalat, or rather, meron ng COVID virus na vaccine na nagawa na nga po, kaya po ganyan po yung reaction ng ating mga mining companies. Anyway, tignan mo na maigi. So, pag-aralan mo yung risk-reward ratio mo sa kanya, okay pa ba nahawakan mo itong si APX kung nahit na yung cut loss limit mo naman sa kanya. Okay, so yun po yung titignan nyo. Pero kung siyempre, kung dito ka sa bandang baba nakabili sa kanya, okay pa yung price niya ngayon. Pero kung dito ka nakabili sa taas, so kailangan i-manage mo po yung risk na meron dito sa trading natin kay APX naman. Kasi nakita natin, although kahit magkaroon siguro ng bounce itong si APX, medyo nawala na nga po yung dahilan kung bakit po medyo bullish yung market natin sa ating mga mining
companies naman. Okay, so yan po, bantayan po natin bukas yung kanyang support. Kung sakaling ma-break yan, yung kanyang next support level is around 1.36 naman. Okay, next po tayo. So, nabuhay yata itong yung mga semicon natin. Kaya nga lang, medyo matindi yung naganap naman dito kay SSP kasi although gain siya 3.45% kung susukatin mo naman. So, yung pagbukas niya is 8% kaagad, no? So, and then umabot siya hanggang 13%. So, kung medyo nakabili ka sa kanya, medyo dito sa opening price, medyo malaki yung lugi mo. Kasi nagkaroon lang siya ng spike and then nagkaroon ng malakas na profit taking sa kanya. So, tignan natin sa kanyang 5-minute chart. So, medyo binatak na siya nung opening. And then, nung hindi siya maging successful, nagkaroon ng doji. So, tuloy-tuloy na po yung sell-off dito kay SSP natin. Ayan. So, tingnan natin dito sa kanyang 5-minute chart or rather sa day chart. So, lumalabas. Matagal na palang merong uptrending itong si SSP natin. And then, nung makasilip siguro ng chance, medyo binombahan po itong si SSP kaya medyo umakyat po yung kanyang price. So makita mo dito medyo sakto yung drawing natin sa kanya kung saan nagkaroon siya ng resistance area naman. So bukas tingin natin kung ganyan pa rin yung sentiment, mag-fill the gap muna itong si SSP and then tingnan natin kung mag-support yung 1.42 pesos na support naman natin sa kanya. So okay pa naman yung kanyang RSI, kaya nga lang kasi hindi magandang tignan yung mga ganito. Meron kang malaking profit taking na nangyari naman sa kanya. Kaya medyo ingat muna kung gusto nyo pumasok sa kanya. Siguro maigi, magantay ulit tayo magandang accumulation dito kay SSP. Kasi maganda pa rin naman yung kanyang RSI level. So, ewan na lang natin bukas kung mag-fill the gap po itong si SSP. So, okay pa naman yung mga indicators natin sa kanya. So, maganda yung RSI, maganda yung MACD. Yun nga lang yung price action saka volume, medyo hindi siya magandang tignan kasi malaki po yung volume na lumabas ngayong araw na to. Okay? So, yun po yung nakita natin. So, malay mo nga naman, mabuhay ulit yung mga semicons natin. So, mga manufacturing kasi yan. Pag yung virus vaccine natin is along the way na nagtitrading tayo for the coming few days, talagang ma-prove na okay po yung nagawa ng Russia naman. Okay, so next po natin si BLL. Unahin natin itong si BLL. So nagtitrending lagi itong si BLL, no? So anyway, ngayong araw to nag-loss siya, negative 0.61%. So nasa magandang area naman itong si BLL natin kung sakaling mag-recover na yung blue chip index natin. Meron siyang double bottom nga. Ito yung nakita natin sa kanya noong nakaraan. And then kung magdodrawing ka nga sa kanya, so, medyo nagre-resist yung natin, no? Descending trend line sa kanya. Anyway, kung magpapatuloy po yung upward movement or momentum ng ating RSI, in time makaka-breakout din itong si BLL natin dito sa ating mga prices. Kasi yung mga indicators, medyo nauna na po sa kanyang movement naman. So, key level yung current price natin, 3.26. So, medyo maganda pag maka-breakout po dyan itong si VLL natin. So, naging trending, tingin natin itong si BLL dahil dun sa news regarding dito kay Manila Bulletin. So, yung Villar Group subsidiary launches new telco. Ito nga si Streamtech. Ayan, so mukhang magiging kompetensya po ito ni dito telecommunications natin kasi same po sila ng service na pinoprovide naman. So, meron siya dito mga cable TV, cable internet, digital video broadcast, and then yun nga, yung pinaka-main niya is yung internet natin. Ayan. So, dumadami na yung service providers natin ng mga internet sa Philippine market po natin. So, tignan natin kung ano epekto nito sa dito. I-stock naman natin sa mga susunod po na araw. Kaya, medyo maganda yung yung mga usap-usapan dito kay Villar. Gawa nga po ng bagong business na nilabas po niya. Although, sabi nga ng iba, matagal na po itong si Streamtech natin, pero mukhang ngayon lang siya ginawang official na telco po ng ating Villar Group of companies naman. So, tingnan natin bukas kung ano maging epekto nito sa stocks po ni BLL. Pero currently, nasa downtrending pa rin itong si BLL natin. Kung chart din lang naman ang pag-uusapan po sa kanya. So, medyo maganda bumili sa kanya kung medyo naka-breakout na po yung prices natin above ng 3.26 naman. Okay, so next po natin si Ali bago kay A-Reach natin. So, hindi masyadong gumagalaw yung price ni Ali, no? So, nagre-ready kaya ito para sa kanyang move bukas. So,
kung sisilipin mo nga na maigi, so for the past 3 days, medyo nasa labas na nga po ng breakout area itong si Ali. Although ngayong araw na to, late naman ang gain niya, 0.61%. Pero dahil siguro sa bukas, mag-opening na nga po itong si A-REITs natin. So, kaya siguro nagsusupport po yung prices nitong si Ali natin. So, sa ngayon, hindi pa naman maganda yung ating RSI sa kanya, below RSI 50. Although medyo sumisilip na po yung MACD natin sa kanya. Yun nga lang, yung kanyang income is, makita mo dito, yung second quarter earnings po nitong si Ali, dahil sa mga lockdown is nag-loss po siya ng negative 95.37%, which is, sabi natin, mukhang nakaka-apekto talaga sa fundamentals po nitong si Ayala naman natin. Ayan, so ewan na lang natin bukas. So puro Ali or A-REITs po kasi yung usapan. So tingnan natin kung ma-epekto po dito sa prices ni Ali. So wala naman tayong makita sa kanya. So medyo meron siyang konting ascending trend lines dito after ng kanyang breakout dito sa ating descending trend lines. Pero hindi pa naman significant po yung move nitong si Ali natin. So tingnan natin bukas kung ano po epekto ni A-REITs naman. So kung hindi nyo pa kabisado kung ano po itong A-REITs natin, so punta lang kayo dito sa, kasi wala pa naman charts guys, di ba? So punta na lang tayo dito sa ating social live feeds para dito sa ating mga trending stocks natin. So mali yung ating spelling. Okay. So meron na siyang ticker symbol dito sa Instagrams, pero wala pa naman tayong data sa kanya kasi bukas na nga po yung opening po nitong si A-REITs natin. So puntahan nyo po itong channel natin, Palaboy Trader. So meron tayong dalawang review sa kanya about sa A-REITs po. So yung IPO basics natin nung nakaraan dito sa bandang baba, dito sa PSCI Stock Market Studies. And then dito naman sa hindi na makita dito sa mga uploads natin yung prospectus naman po nitong si A-REITs natin. So pwede nyo pong reviewin, lalagay ko na lang siguro sa link ng video na to, and then magbasa-basa din kayo ng mga pinopost po dito sa social live page. So mukhang yung iba karamihan is medyo excited na nga po sila sa opening po bukas ng ating A-REITs. Ayan. So be ready kayo bukas kasi kung maganda po yung perception ng mga investors or traders dito kay A-REITs natin, kasi sakto din naman, di ba? Kung magkakaroon na ng GCQ, so magno-normalize pa rin naman yung operation po nitong si A-REITs po natin. Okay, so yun po yung mga review natin. Balik tayo dito sa ating PSEI market. So yun nga, maganda pa rin yung expectation natin bukas sa galaw po ng ating market. So sundan na lang natin yung nadudrawing natin sa kanya kasi meron siyang ascending base at maganda po yung movement ng ating RSI. And then meron ng mga cross trades na ginagawa para magbukang malaki po yung volume na pumapasok po dito sa ating PSEI market. So hindi naman tayo nag-expect na sobrang shoot out yung ating index kasi nga po wala po masyadong foreigners dito sa ating PSEI. So sila kasi yung pwedeng mag-drive. Kagaya po ng nangyari dito sa sunod-sunod na green candles po dito sa ating market. So ngayon wala tayong may volume nga pero local trade lang naman to. So swap lang ng owner siguro nito. Kaya hindi tayo nag-expect na sobrang aakyat po yung ating index. Okay, so yun po yung mga reviews natin. Please don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Follow mo na lang ako dito sa ating mga Facebook account na Palaboy Trader, dito sa ating Facebook page na Palaboy Traders, at dito naman sa ating Twitter account na Palaboy Trader. Okay, so kita po tayo bukas. A-REIT naman ang tututukan po natin. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig.